Hindi ko alam kung tama ba yung gagawin ko, pero para sa'kin, para sa ikakabuti ng lahat, siguro mas okey na bumalik muna si mama sa US. Kumbaga ako, sobrang love ko talaga si mama, sobrang love na love ko talaga siya, pero kasi parang kasal na kasi ako, eh, nangako ako sa altar, sa harapan ng Diyos, na kahit anong mangyari hindi ko iiwanan si Pam. Kumbaga ayoko man gawin 'to, siguro kailangan muna namin magpalamig. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko na si mama. Tinanong ko siya kung okey lang ba sa kanya na bumalik muna siya ng US. Dun muna siya para kahit papaano naalagaan niya rin yung kapatid ko. Sobrang hirap sa'kin ang sitwasyon ngayon, pero hindi ko alam kung okey ba 'tong desisyon na gagawin ko. Kasi siyempre napapadalas na yung pag-aaway niyo ni Pama. Kumbaga ayoko naman 'tong na kung ano 'tong mangyari, magkapisigalan kayo, alam ko naman di mangyayari. Pero siyempre, para sa ikakatahimikan lang din ng lahat. At kumbaga nai-stress na rin ako, siyempre love na love kita tapos yung asawa ko ganito. So, hindi ko na alam kung alin ako kakampi, nahihirapan na akong pumagitna. So, naisip ko na solusyon na puwedeng gawin diyan, eh, kung gusto mo naman at least makapagpahinga ka na rin, makapag-unwind ka na rin, kahit papaano kumbaga mapag-isip-isip ka na, eh, umuwi ka muna ulit ng US. Kung gusto mo do'n ka na muna ulit sa US, do'n ka na muna. Kasi 'pag nandito ka kasi parang pakiramdam ko, napapaano ni Pamma, eh, nahihirapan na rin kasi ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya kahit ako naiipit na, yun lang yung pinakasolusyon na nakikita ko na puwedeng mangyari talaga. Bumalik ka muna ng US. Bumuo kita ng ticket kung kailan mo gusto, ikaw ang bahala. Kung next week o this week, ikaw na bahala dun kung ano mo, ako bubuo kita ticket. Kasi nahihirapan na ako, nakikita ko, eh, ako din namang nahihirapan ka din, nakikita ko nahihirapan ka. Para sa akin, wala ka namang ginagawang masama. Eh, yung problema kasi, nagkakaroon kayo ng problema ni Pam. Eh, siyempre, nangako naman ako sa harapan ng Diyos na si Pam, eh, sa hirap at ginawa, ayoko din naman na, di ba, kumbaga, para hindi na lumaki pa, para di naman ako, okay lang sa'yo. Okay lang ba sa'yo, nung umuwi ka muna ng US? Bakit parang pinagtatabuyan mo ako? Hindi mo na ba ako mahal? Mama naman, ba't naman ito pagtatago yan, grabe ka naman. Siyempre, hindi ko kayang gawin sa'yo. Sa akin lang, kasi, the more kasi na nandito ka po, kumbaga, parang, lalo ako naiipit sa sitwasyon eh. Kumbaga, ang gawin natin, magpalamig muna kayo ni Pam, parehas, para pagbalik mo, okay na kasi. Gusto ko rin ipakita kay Pam kung gaano kahirap kapag wala ka. Kasi, nakikita ko kasi, kapag nandito ka kasi, hindi niya nakikita yung worth mo. Kasi parang akala niya, ang sarap kasi ng buhay namin eh. So naisip ko kapag nawala ka, so makikita niya na kung gaano kahirap yung ginagawa mo, yung worth mo, yung po kasi yung gusto kong makita niya. Nasa tingin ko is hindi niya nakikita kasi sobrang bait mo din. Kumbaga parang hindi niya makita na sobrang hirap mag-alaga ng bata. Ayun kasi yung dahilan kung bakit gusto ko munang bumalik ka ng US. Pero there's a, syempre, pwede ba hindi kita mahal? Okay lang ba sa'yo man na, ayun nga, magtiwala ka lang sa akin. Kumbaga, siyempre gusto ko rin makakasama ng matagal sa akin. Parang panandalian lang 'to. Akong bahala kay Pam 'pag naalis ka na or what. Akong bahalang kumausap sa kanya. Ikaw, kung yan ang gusto mo, di kahit ayokong umalis. Gusto magtiwala ka lang sa akin. Yun ang ano, akong bahala kay Pam. Kailangan niyang makita ni Pam yung worth mo. Kailangan makita ni Pam yung kung gaano kahirap ba ang mag-alaga ng baby kasi hindi niya kasi naranasan kayo siya, hindi niya naranasan kay work, hindi ulit. So sa tingin ko, akala niya sobrang dali. Pag nagkasakit, mapuyat, humingi ng dede. So gusto kong maranasan niya, well, maranasan ko din. Baga, ako na-appreciate ko ginagawa. So, ayun lang. Tama. Bye-bye. Night. Night na. Good night. Masakit sa loob ko ang umalis at iwan ng apo ko. Pero wala akong magagawa. Sa totoo lang, ang laki ng isinakripisyo ko para sa anak ko.
Dahil matagal ko siyang hindi naalagaan, gusto ko bumawi sa apo ko. Tapos ngayon ito lang yung gagawin niya. Pipiliin niya yung asawa niya. Hindi ko akalain na kaya akong ipagtabuyan ng anak ko. Sobrang sakit sa dibdib ko nang kinakausap niya ako. Sobrang sakit na iiwan ko yung apo ko. Pero wala akong magawa. Kasi siya na yung nagdesisyon. After all, na inalagaan ko ang anak niya for 2 years. Ito lang pala ang mapapala ko. Sana hindi na lang ako umuwi. Sana, Pam, huwag mo akong bigyan ng dahilan para pagsisihan kung bakit ikaw ang naging asawa ng anak ko. Hindi ko alam kung bakit kayang-kaya mong paikutin ang ulo ng anak ko. Galingan mo lang ang pag-aalaga sa apo ko. Dahil pag may nangyaring masama sa apo ko, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Hindi ko na nga alam kung bakit ako ang magsosorry sa'yo, pero ginawa ko pa rin. Pero bakit kailangan humantong tayo sa ganito?